amon nga tinion sa kalibutan, apang ang amon nga Dios is the Ancient of Days. Wala ikaw, Lord, naga-age. Wala ikaw, Lord, naga-tulog. Wala ikaw, Ginoo, naga-untat sang pagkip sang imong nga creation. Kag nagapadayon ikaw, Ginoo, nga labing maayo nga Dios sa imong nga creation, sa imong nga new creation, sa imo, Lord, nga sovereignty, sa imo, Lord, nga pagkadako. Ikaw, Ginoo, nagapakita sa amon nga labaw sa tanan. Ikaw, Lord, ang amon nga kinahanglan. Lord, nagapasalamat kami sa tinion, nadala mo kami sa subong, Ginoo, malapit nga magatakop ang tuig. Nagadamo man, Lord, ang amon nga mga bagay nga ginapaminsar, labi na gid, Ginoo, sa palibot namon subong with all the festivities. They're not bad in themselves. Apang, Lord, yung kisa kami nagakalingaw, nagakadala, kag nagakalipat kami, Ginoo, nga ang matutuod gali nga meaning kung ano nga amon gina-celebrate, Ginoo, ang ginhimo nimo para sa amon. Naga-pray kami, Ginoo, nga sa sining aga hindi namon malipatan. Gaga-pray kami, Ginoo, sa sining aga amon liwat dumdumon. Hindi lang, Lord, ang madumduman namon sa huna-huna, kundi, Ginoo, mag-aapekto man sa amon, Ginoo, nga mga palananawon sa kabuhi. Hindi lang subong, kundi sa masunod, Ginoo, nga mga inadlaw. Nagapasalamat kami, Lord, nga nagabatsyag kami sang imong nga pag-sustain sa amon. Nagapasalamat kami, Lord, kinagabatsyag kami sang imong paglipay sa amon. Nagapasalamat kami, Ginoo, kung paano mo kami, Lord, gina-transform. Salamat, Lord, sa mga tion nga nagakatumba kami apang makita namon, Lord, ang imong nga grace labing dako sa pagpabangon sa amon, and even, Ginoo, sa pag-instruct sa amon sa intsakto nga dalanon. Nagapalapit kami, Ginoo, sa imo as weak, as people, Lord, nga nagakinanglan sa imo bilang mga tawo, Ginoo, nga nagsayop kag naglisa sa mga dalanon, kag nagapanghayo kami, Ginoo, sang imo, Lord, nga transforming power paagi sa forgiveness nga mabato namon paagi sa kay Jesus. Nagapasalamat kami, Lord, kay ang imo nga promesa sa amon nagapadayon. Even, Lord, sa mga tion, Ginoo, nga kami kung kisa hindi na gusto magpadayon. Salamat, Lord, sa mga ginpadala nimo nga bisita sa amon sini nga adlaw. Kabay pa, Lord, nga sa amon nga pag-fellowship sa imo nga word kag sa amon conversation, Ginoo, mahimaya ikaw. Ikaw, Lord, magdala sa imo pagpakamaayo sa imo nga katawhan sa sini nga aga. Mangin maluluyon ka, Lord, sa amon mga ginabatsyag, sa amon nga mga anxieties, sa amon, Lord, nga mga confusion. Kag kabay pa, Lord, nga ang amon nga tagipusoon, permigid, Lord, magpasalamat sa amon Dios kung sino ikaw kag ano ginong ginahimo nimo sa amon nga kabuhi. Salamat gid, Lord, salamat gid, salamat gid. Initanan mabatian nga pangamuyo, hindi tungod kami maayo, kundi tungod sa ginhimo ni Jesus para sa amon. Salamat gid, Lord, inatugyan ni namon tanan sa iyang ngalan. Amen. Sound, check. Okay. Kung may mga Bible kamo, nami gid nga buksan naton, no, ang aton nga mga Bibles. Just this week sa eskwelahan, no, na kabati na ko ni sang una, pero sang sining semana ako, no, na basahan liwat. This is called ang application nga ginatawag nga deep fake. Deep fake. D-E-E-P-F-A-K-E. Deep fake. Sa deep fake, pwede ikaw makahimo sang bisan ano lang nga believable nga fake. Fake nga believable. Video, sang una, no, gaga-challenge yan yung writer, no. Sang una siling niya, ang video, ebidensya. Oh, kita gid siya, nadakpan gid siya gid nagkuha. Why kakabalo, pwede na siya mahimo sang deep fake. Kag masiling siya nga ang video nga ina tuod, when in fact hindi na siya tuod. Pero ang paghimo sang video,
Tutuod, masyado katutuod. Masyado kadalom nga pagpiki. Kagang aton nga kultura, ara kita subong sa madalom nga pagpiki. Kagwa ay kita kabalo. And an encouragement to all of you is to bring a Bible. Binyo no? Ang gahambal gali subong AI. Ginsunod lang ang tsura. Robot gali. No? Tapos ang wali, gin AI man. Mga kauturan, ang pagkadalom sang pagkapeke, grabe na subong. Hindi ka nagid kabalo. Hindi ka kabalo tungod ang peke, syado ka believable gid. Grabe nga term, no? Hindi na magkakuha sa phrase sa mind ko, no? It's a believable fake. And how would you know nga kung peke siya, kag daw mapatihan siya, paano ni mo mabalaan nga peke siya? So again, no, my encouragement is open the Bible. Nagalambot na gitiya sa tion nga hindi na ta gusto mag-open sang Bible. Kagang nagapakaon sa aton YouTube. Kay ginhambal na siya ni YouTube. Kay ginhambal na siya, nabatian ko gid, nakita ko gid, ginhambal na siya. So delikado na siya, no? The more I am convinced that you should have this open before you and see the text for yourself. Hasta mapatay ko, amo nang ihambal ko sa inyo, no? Open the Bible and see the text for yourself. Because ang gahom sang pulong sang Ginoo ara sa pulong sang Ginoo, hindi sa manughambal. Kabay pa nga mangin maluluyon ang Ginoo sa aton nga makit-an ko na siya nga need ko na siya nga makita ko gid. Ang aton nga passage sa tuod lang sini nga aga, medyo lawig ni siya. Ang aton niya ginbasa, lipot lang, bahin lang, portion lang. Pero halina sa chapter 7, chapter 8, kag chapter 9. So medyo lawig na siya kung isa-isa honakon. Apang akon nga talupang doon, pakita ko sa inyo sini nga aga, nga ang ginpromesa sang Ginoo sa iya katawhan, siya mismo. Ang ginpromesa sang Ginoo sa iya nga katawhan, siya mismo. Kabalo ko mayari diri sa inyo nga may tawo nga ginpromisahan ka nga tagaan ka sa sini nga Disyembre. Kag hasta subong hindi mo na siya makita. Kag wala na siya nagapabatsyag. Kag mabatsyagan mo na siya February na. Wow! Nadula siya, no? Ang iya nga landong, bisan iya landong way ko nakita. Pero sang nagligad early pa sang tuig, naghambal na siya sa akon. Subong anay, lapit na lang, hindi ko na siya masimhutan. Sino diri ang gaamo sina? Duha ka bagay, no? Either ikaw ang nagaamo sina or ikaw ang nagapangita sa iya. Ano gid pala, no? Kag tama na sa imo ka excited. Ako ang akon nga memories ang gamay ko is really Santa Claus. Nagapatigid ko ya kay Santa Claus, no? Kagapatigid ko ya nga ginabutang ginada siya si Santa Claus lapit sa amon gate. Uy ko kabalo nga adra ginabutang ni Santa Claus dira, no? Basta ko na nung ginapangayo ko ginahatag yan na. Nagapatigid ko ya, no? Kag nagaka-excite ko kay naghambal ko, no? Nga may ara ko tarak-tarak sa Disyembre. Tapos why ko sa uli ko na lang namutikan sa tatay gali kay nanay wala kwarta, nag-away. Ang nakuha ko dulce daw ano kabugat sa akon batyagon, no? Nga ang akon nga gina-expect nga sa dason nga adlaw, kabalo ka na, no? Gabi, no? Gahulat ka. Pagkaaga, dugara na sa mind kong tarak-tarak. Pagkagabi sa nakit, anak ko, no? Dulce. Frustrating, no? Kamo frustrated, makamo ay nagminita manito na kamo? Amo na subong, asang una wala pa manita manito nga sulat-sulat, subong may wishlist na. Para sigurado gid nga baklon mo sa akon, manamian ko. Daw kita lang nagaintuanay sa aton kaugalingon, no? Amo na lang niyo. Hindi talaga ako manita manito. Ako na lang mabakal sa akon, ikaw na lang mabakal sa imo. Sure pa ko nga ang akon gid bakal, akon gid.
Namiani ko niya, kaya ako ginagbakal. Nga, ang mabayluhanay pa kita, kag ang gusto ko, ikaw mabakal sa akon. Don't you find that strange? So strange. So, ang aton niya gusto, ma-fulfill kita, sa aton nga gusto. Sa sininga ipakita ko sa inyo, no? 3 ka bagay. Ang ginbasa kagina ni Mark was taken from, halina sa Matthew chapter 1. Pero, ginkuha na siya sa daan-daan nga istorya in the Old Testament. May mga ngalan diri ayhan nga hindi ninyo kilala, pero hindi ta pagpalibugan anay, no? Because the idea for me is clear. Ang ginpromisa sang Ginoo sa iya mga katawhan, iya mismo kaugalingon. Magpamangkot kita, no? What do you want for Christmas? Ang ini siya nga pamangkot, naga-suppose nga ang tao nagapamangkot, kabalo siya kung anong iya ginapangayo. Apang mga kauturan sa sininga aga makibut kita nga kon kisa or sa madamo nga tinion sa tuod lang gid way ta kabalo na naton ginapangayo. Kunang bata nyo bino 3 years old mangayo sa inyo, no? Dad, bakli ko ba tutuod nga posible lang? Exciting! As a father, will you be excited to buy this gun for your 3-year-old son? Way sa kabalo kung anong iya ginapangayo. Another supposition or presupposition is, ang maghambal kita what do you want for Christmas, is abi nimo, ang tao nga ginapangayuan mo makahatag. Do you notice yung sabat mo sa pamangkot nga mo sina? Anong gusto mo? Depende sa nagapamangkot man sa imo, right? Pag mangkot mo, ano gusto mo? Hindi, may gani ka sarang bro yan. Slack yan, kaya mo? May gamaya lang, no? Amo kita sina, no? So ginabanta taman. Si Shana, mangkot sa akon, bino, ano gusto mo, tito? Alangan, makuha nung pangayon ko. Iti dulce na lang eh. Kaya do, feeling ko do, amula na masarangan niya. So, ang ginapangayuan nato, no? Ang level niya. Amo na siya ang aton lang ginapangayo. Ang istorya sa siningaga, before ko malingaw, no? Is this. Ang promisa sa Ginoo sa iya mga katawhan is Himself. Chapter 7. Chapter 7. Para na? Chapter 7. Una gid, i-share ko sa inyo, no? In our darkness, we don't know what we want. Sa aton nga kadulom, no? We don't know what we want. But, I am very sure we don't want God. In our darkness, we don't know what we want. But surely, we don't want God. Anong istorya diri, no? Sa time nga sanghari si Ahaz, bata ni siya ni, gin-mention dira, no? Chapter 7, verse 1. Malumpat lang ko, no? Verse 2, the house of David, that is Judah, kung sa diin hari si Ahaz, may naghambal, no? Syria, nag-updanay sila with Ephraim or another kingdom. Israel ang iyang ngalan, no? Or Ephraim. Kag si Ahaz, ang iyang heart, no? Kag ang heart sang mga katawhan, ginuyog do parihas lang sang pag-uyog sang mga kakahuyan sa forest. Sang ginhambalan siya, no? Ari na, kung inyo picture, no? Amuni ang Judah, ari diri ang Israel, ari diri ang Syria, nag-updanay sila, kag gusto nila lusubon. Sang nakabati ang Judah, nagkurog sila, shaken, grabe nga kakulba. Nga naghambal ako nga darkness. Bangod ang background ni King Ahaz is taken sa 2 Chronicles chapter 28. Tandaan nyo lang na, kagbasahon nyo, full story ni King Ahaz. Pwede nyo man basahon ng 2 Kings chapter 16. 2 Chronicles 28. Si Ahaz, sa liga nyo ko, no? Aran na sa 2 Chronicles chapter 28. Siya do kadulom sang iya sining nga tagipusoon, bisan pang iya nga tatay was known to be godly king. Although na-fail man siya sang ulihi. Si Ahaz ni, ang description sa iya, malaot nga hari. Ang iya tagipusoon, dark.
shadow ka dark. Para makita nyo lang kung nga dark ang iya tagipusoon, siya mismo naga-offer sa lain nga mga Diyos-Diyos. Hindi lang siya naga-offer sa lain nga mga Diyos-Diyos, kabalo kamo kung anong iya gina-offer sa mga nagkalain-lain nga Diyos-Diyos. Simple lang man, ang iya mga kaanakan. So para mahatag sa akon ang akon nga gusto, kag para mahamuot ang akon Dios o kung mga Diyos-Diyos sa akon, ang iya ginhimo bisan iya mga bata ginahalad niya. Amo na siya kalaot. Description niya na. Kag sang siya ginatake, ginpabatsyag siya no, ginkulbaan siya. Sang siya ginatake, kabalo kamo kung anong iya ginobra? Juda, ari di ang Israel, ari di ang Israel, ari di ang Syria. Sa babaw sina may dako-dako pag niya ginarian. Amo na siyang Assyria. Lain man niya ang Syria sa Assyria. Do parehas bong sa Israel kag sa Hamas, no? So kinulbaan siya, ang ginobra niya, why siya nagpalapit sa Ginoo? Sa tuod lang gid kung basahon nimong 2 Chronicles, sa tiun nga siya ginkulbaan, ang iya ginhimo mas nagkadto pagid siya sa iban nga Dios-Dios rather than God. So nangayo siya bulig. Buligi ko, nakulbaan ko. Ano ang iya ginhimo? Nangayo siya bulig didto sa Assyria. Malaot man nga ginharian. Kag tungod nangayo siya sang bulig, kabalo kamo kun ano ang ginhimo niya para mabuligan siya. Ang mga gamit sa templo ginpangwa niya kag ginpanghatag niya to para buligan siya. Nakita niyo ang darkness? Grabe ka dark sang iyang heart. Wala siya labot sa Ginoo, wala siya planong magsalig sa Ginoo, ara siya nagaatubang sa kabudlayan. So ang iya nga ginhimo, imbis nga masalig siya sa Ginoo, nagsalig siya sa isa pagid ka malaot nga pungsod. Kag ang iya ginhimo, ginhatag niya ang ginhatag sang Ginoo sa ila para didto bayaran ang Assyria. Paglambot sang bayad sa Assyria, gininto siya. Why siya ginbuligan? Nag-afflict pagit ang Assyria sa iya. Kabalo kamo kung anong ginhimo ni Ahaz? Ang ginhimo ni Ahaz, nagsaylo sa mga Diyos-Diyos sang Syria. Amo ni naga-attack sa ila. Nga aman, kay sila bala, kung mag-attack sila sa amon, nagadaog sila. Buot silingon, mas baskog ang ilang nga Diyos. So dira na lang kung nga Diyos masaylo. Amo na ka-dark sang iyang heart. Basahon ko sa inyo, no? Tungod amo na ka-dark sang iyang heart, tan-awan nyo, no? Ano ang ginhimo sang Ginoo? First point, sulito na ako, no? In our darkness, we don't know what we want, but surely we don't want God. Hindi ta gusto ang Ginoo. Ara na siya sa kabudlayan. Basahon ko sa inyo, no? Isaiah chapter 7. Siling sang Ginoo sa kay Isaiah, kadtoi si Ahaz. I-meet siya in a certain place. Ano hambal sa Ginoo? Be careful, this is chapter 7 verse 4. Be quiet, do not fear, do not let your heart be faint. Hindi ka makulbaan, Ahaz. Ang ginahambal ni Isaiah, ginsugo si Isaiah, sang Ginoo pakadto sa kay Ahaz. Kay siling niya, ang ini nga mga duwa ka pungsod nga daw nagaaso-asugid, nga magalusob sa imo, hindi ni sila magdaog. Ara sa verse 7, it shall not stand, it shall not come to pass. Hindi na siya matabo. Ikip ta ka, grabe no? Nakita niyong grasya sang Ginoo? Siya nagapalayo sa Ginoo, siya hindi ko magsalig sa Ginoo, no? Mangita ako sang akon medyos para mabuligan akon kaugalingon. Ara na siya sa kakulba, ginpadalan siya sang propeta, pero hindi siya. Ang promesa nga hindi ka maano. May rason na siya, no? Nga hindi sila maano. Again, naghambal ang Ginoo sa kay Ahaz, paagi sa kay Isaiah. Anong hambal sa iya? Pangayo ka sang sign sa Ginoo. Chapter 7 verse 10. Ano nga sign? Bisan padalom-dalom, pinakadalom, o kung pinakataas,
Pangayo ka sign. In short, ginatagaan siya sang Ginoo sang pamaagi nga magtuo. Tanawan niyo lang verse 9. If you are not firm in faith, you will not be firm at all. Pangayo ka sign. Kabalo ka mo na sa bat ni Ahaz? Hindi ko. Hindi ko be. Puwerte katiga nga heart. Ginapakita sa iya nga ang Ginoo will keep him bisan pang ari ning duwa ka pungsod nga da maatake sa iya. Singa pangita ka sang sign. Siling ni Ahaz, hindi ko ya. Daw mo ni sa church, no? Malapit sa Ginoo, mga muyo ta. Grabe ka budlay sang kabuhi. Hindi ko ya. Prihanta naman ay, hindi ko nang kabudlay na gito. Gusto mo prihan naton? Hindi ko Karon after sang message, no? Let's pray. Hindi ko Pangayo signs sa Ginoo, and the Lord will from the deepest deep to the highest height ask the Lord for a sign, and this wicked king sa iya nga unbelief says, I will not. Point number 2. Ang grasya sang Ginoo kabalugid. Pagi sa grasya sang Ginoo, no? God in His grace knows what we really need, and we surely need Him. God in His grace knows our deepest need, and we surely need Him. Grabing grasya sang Ginoo. May lang hindi gid akong Ginoo, no? Nang tagaay ko sign kay buligan ta ka. Hindi ko. Hindi ka. Bala ka da. May lang hindi amo na ang verse 14, no? Verse 14 says, bahala ka da. No, sa inyo dira nga way Bible. Oh, yes, amen. Why not that? The Lord Himself will give you a sign. Grabe, no? Ini nga hari, hindi siya ask the Lord for a sign. Tungod sa iya nga dark nga heart, hindi ko. But you cannot stop God for being gracious. Hindi ka? The Lord Himself will give you a sign. And what is the sign? A virgin shall conceive and bear a son, and you shall call his name Emmanuel. Kag ang sugpon dira nga mga verses nagahambal nga before ang ini nga bata magdako, ang ini sila nga duwa ka pungsod nga nagaatake sa imo, malusaw na sila. Amuni siya ang sign nga ihatag nakon sa imo. In short, ang Ginoo nga nagpromise nga ini sila ga-attack sa imo pero hindi na sila magdaog. Hindi ka mangayo sign, ako mahatag sa imo nga sign. And what is a sign? Somebody will get pregnant, the virgin shall conceive, and you shall call this son Emmanuel. Ang meaning sang Emmanuel, God with us. Ang sign sang sininga bata, kung tanawon mo ang ininga bata, amo ni siya ang pamatuod nga ang ginhambal sang Ginoo matuod. And the Lord Himself gave this sign. Kag ang ini nga hitabo, natabo mga kauturan, hindi lang sa Christmas. Because this first took place in chapter 8. Kung basahon nimo ang chapter 8, may nagbusong dira nga prophetess. In fact, asawa na siya ni Isaiah. Kag ang iya nga ngalan, medyo, I think that's the longest name in the Bible, Maher-shalal-Hashbaz. Si Maher-shalal-Hashbaz, bata ni siya, kag amo ni siya ang sign nga hindi magdaog ang Syria kag ang Israel over Judah. Nagbusong siya. That is the fulfillment at that time. Amo na siya ang pamatuod nga tuod ang ginhambal sang Ginoo sa ila. Ang mga anak ni Isaiah were signs of what God is
doing for His people. Kagina may dala siya nga bata, no? Ngalan siyang bata na si Shear Jashub. Kanami sila nga ngalan, no? Na, hindi siya naipamatian, pero ang ngalan niya means, a remnant shall return. But silingon, every time you look at this child, makit-ani mo nga ang katawhan sang Ginoo mabalik. May ara gid pirmi nga katawhan. Sulito na ako, no? Ang promisa sang Ginoo sa iyang mga katawhan is Himself. Sa aton nga kadulom, actually hindi ta gusto ang Ginoo. Pero bisan pa madulom ang aton tagipusoon, kabalo ang Ginoo sa aton kinahanglan. Kagang aton kinahanglan, labaw pa sa 13th month. Labaw pa sa imo nga wish list. Labaw pa na ang imo kinanglan syagid. Do you think if there was just peace at that time, Ahaz will be okay? The answer is no. Ang kinahanglanon nga magsettle sang imo nga heart is no other than God with us. Is no other than Emmanuel. Ang mapasettle sa imo nga heart, Ahaz, sa tunga sang kadudulman nga ra sa imo nga heart is ang akon nga promesa nga hindi ta kamo pagpabayan. Mga kauturan, ang rason gid nga ang Ginoo naga-continue sa pag-promise kag naga-fulfill sang iya nga promise, it is because, kung inyo nadumduman sa nagligad nga Domingo, it connects to the promise of God nga maga-provide sang Son, nga maga-provide sang sacrifice, nga maga-provide sang hari. Kag si Ahaz sa tunga sang iya nga darkness, sang iya nga heart, hindi niya mapunggan ang promisa sang Ginoo nga maga-provide sa aton sang matuod-tuod nga Emmanuel. Tanawan ninyong sugpo, no? Karon balikan ko nino. Aton tan-awon nino ang grasya sang Ginoo nakabalugid kun anong aton kinahanglan, kag sigurado gid siya gid ang aton nga kinahanglan. Pero sa ikatatlo nga point that I want to share, the last point, ang promised Emmanuel is to be received by faith. The promised Emmanuel is to be received by faith. Is it possible nga nakit-an nimo, nabatian nimo sa simbahan ayhan or sa iban nga time sa imo nga kabuhi ang promisa sang Ginoo and yet you remain not to believe? Posible. Hindi kuya gyapon magpati. Hindi gid kuya magpati. That's why nagapabilin kung kisa ang ato nabatian diri lang sa hunahuna because we don't want to believe. The promised Emmanuel is to be received by faith. Tanawan nyo kagina, no? Ang ginbasa kagina sa chapter 8. Kamo, chapter 8 verse 5, verse 6. Because these people refused the waters of Shiloah that flow gently. So kay gin-refuse nyo ang ini nga tubig, ang mag-aabot sa inyo, baha. Bahaon kamo, no? If you don't believe, the Lord in His gentleness is calling you. But if you refuse to believe, you will be overcome with flood. Be broken, no? Ini siya actually ginhambal ni siya sa Assyria, sa ilang mga enemies, nga hindi sila magstand because the Lord is with them. That is the third reference to Emmanuel, God with us. Pero basahon ko sa inyo, ha? Nga by faith, bangod ipakita ko sa inyo sa chapter 8, wala nang kagina nato nabasa, nga ang mga katawhan amuning hunahuna nila. Chapter 8 verse 11. Ang Ginoo nakipaghambal sa akon, that's Isaiah, si Isaiah na, no? Kag ginwarn ako nga hindi magpanglakaton parihas sang sining nga mga tawo. Nga nagatawag sang conspiracy. Kuan lang na sa. Ang message ni Isaiah, hindi na tuod. Ang kuan lang na sa. Politikal na. Ang mga kwao na sila. Why sila gapati sa propeta, no? Or,
hindi ikaw magkahadlok sa mga bagay nga ila ginahadlokan. Because ang ini nga mga tao are dreadful of their enemies. So ang Ginoo nagambal, no, dapat hindi ka magpariha sa ila. Siling niya sa kay Isaiah. Kung tanawon mo sa verse 14, ang Ginoo mismo nga sanctuary or defense, palahuwayan nila. Kung hindi ikaw magatuo sa Ginoo, mangin stumbling block ang Ginoo sa imo. Mismo ang Ginoo. May ginhambal nila sa Isaiah karon, no? Kanami-nami siya ginhambal. But before I go to that, tanawan niyo kung anong ginahimo sa mga tao. Verse 13, chapter 8. When they say to you, inquire of the mediums and the necromancers who chirp and mutter, should not a people inquire of their God? Mas diin ang mga katauhan sang Ginoo nagapamangkot sa mga medium kag sa mga necromancer. Amo ni sila ang mga tao nga nagaistorya sa mga patay. Mayari di sa aton? Gusto ko ya nga makabati gid ko sang tingog ni nanay. Ano gid ang gusto mong matabo sa amon pamilya sa sining nga tuig? Sinong imo gid pamangkot? Si nanay, si tatay, si tito, si tita, tapos patay na sila, no? Ano horror ang imo Christmas, no? Nga ano ang akon nga basis when these people ask these people rather than God? Anong matabo sa ila? Tanawan nyo ba ang darkness nga matabo nila, no? Should they inquire the dead on behalf of the Lord? Siling na Isaiah na to the teaching and to the testimony. Ang equivalent niya sila sa aton na muni. To the teaching and to the testimony. To what should you put your faith in? These people, tanawan nyo ang effect. If they will not speak according to this word, it is because they have no dawn. Wala sang kasanag. So ano ang matabo? Magaabot ang tion. They will pass through the land greatly distressed. Hindi lang greatly distressed. They will go hungry. And when they are hungry, they will be enraged. And when they are enraged, they will be against God their King. And when they will look to the earth and behold distress, darkness, gloom, anguish, thrust into thick darkness. Kita nyo tong ending sa chapter 8? Look at how chapter 8 ends. So mapalayo ikaw, no? Look at the sequence here. Mangita ako sang pamaagi nakon para mahibaluan nakon kung anong kabubuton sang Ginoo. Pero hindi ko magkadto sa iya nga pulong. Hindi ko mamati sa iya nga prophet. Mangita ako daya kung sino diri sa aton na naga-istorya sa patay kay pang-istoryahon ko na sila. Kung ano gid ba lang akon nga tinutuyo sa sining nga kabuhi. Ipahigad mo ang pulong sang Ginoo, they will go out distressed. They will not only go distressed, they will go hungry. Kag tungod na gutman sila, they will go hungry. They will speak against God and they will speak against Him contemptuously. Ag nainit sila sa Ginoo kag ang initanan nga bagay magadala sa ila sa kadadalman pagid sang kadudulman. Mga kauturan, the more we move away from what God has spoken here, you will have nothing but distress and you will be holding God in contempt. Damo naman YouTube, subong. Basta mo na, kabalo ka na da, no? Hindi ka kabalo ka mo ni, ara na da, kabalo ka na. Kagso, tandaan kita, though feeling naton kabalo na gid kita. No wonder we don't want God Himself. Damo na ko yan nabalaan. Research ka lang, dasig lang, kabalo ka na nadayon. Mga kauturan, in our darkness, we don't know what we want. But we surely don't want God. God in His grace knows what we really need. And surely we need Him. So anong ginhatag niya? Emmanuel. Finally, the promised Emmanuel is to be received by faith. Tanungan niyo ba chapter 9?
Grabing ending sa chapter 8, no? Chapter 8 ends with the phrase, thrust in thick darkness. Shadow kadulom, no? Thrust in thick darkness. Tanawan nyo lang chapter 9. But there will be no gloom sa mga tao nga ara sa anguish. The time brought into contempt the land of Zebulun, of Naphtali. Ang agin mention ni sila nga mga land, no? Because ang ini sila nga mga tribes, inini sila sa north ni sila. So pag-atake ni sila gini ang una na pusa sa Assyria when Assyria invaded Israel. Pero mag-aabot ang tion nga ini nga mga tao nga naga-istar sa kadudulman, madula ni siya nga kadulom kay may himuon ang Ginoo. Anong himuon sa Ginoo sa chapter 9? People who walk in darkness have seen a great light. Those who dwelt in the land of deep darkness, light shine. You have multiplied the nations. Basahan nyo lang chapter 9. Hindi mo gid ma-miss ang word. Tanawa ba lang ang kagina, no? Darkness, and they will be thrust into deep darkness. Tanawan yung contrast, no? Gusto ko mabatsyagan nyo gid, no? Distress, hunger, mangaki ka sa Ginoo, mahulog ka sa kadudulman pagid. Tanawa ang contrast if you believe in the promises of God. Verse 3, joy. Nakita niyo yung word niya, joy? Verse 3, rejoice. Verse 3, joy. Verse 3, glad. You will not miss it. Hindi mo ma-miss. What is the point? You are in darkness, kag abi nimo, tsakto na, because you don't know. But when you believe the promise, Emmanuel, God will take you from darkness, give you light, and give you joy and gladness, and joy and gladness, and joy and gladness multiplied. Do you know why? It's given in the reason. For to us a child is born. For to us a son is given, and the government shall be upon his shoulders. Ano na siya? And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace, and of the increase of his government there shall be no end. Ano na siya nung? That's Emmanuel. Grabe ang promesa sa Ginoo. Nga kalipay. Bangod, he will be. Nakita niyo yung contrast? There is a king in contrast to the dark king Ahaz that will bring you joy. Gaano mga tao kagina? Kara na mga kontra, nagauyog sila. Ang hari nila gauyog sila, gauyog man sa kakulba. Pero hindi sila magsalig sa Ginoo. Pero sa mga nagsalig sa Ginoo, you will be taken from anguish and gloom. Because, grabe ang connection niya, no? The virgin shall conceive. Natabo na siya partially sa bata ni Isaiah. But this prophecy brings us even farther. Because hindi ni siya bata ni Isaiah. Ang ini nga promise. Government upon his shoulder. Halin ni siya sa kay David? Yes. And the Christmas story is a parallel to this story. Tanawin nyo, Ahaz, darkness. Pangayo ka sign? Hindi kuya. Grabe ka dark sa inyong heart, no? Do you know, during the first Christmas, nobody asked for the Christmas. Wala. Kung wala ginpadala sang Ginoo si Jesus, wala sa aton sa mangayo kay Jesus. Kay abi naton ang aton problema, imo nga nobyo, imo nga nobya, imo asawa, imo bata, imo pag-eskwela, ano pagid? Imo negosyo. Kung makayo lang ning ako nga negosyo, okay na ting kabuhi ko. Nakayo ang negosyo, naglain ang natabo. Kung makayo lang ning ako ni asawa, maokay nang kabuhi ko. Nakayo ang asawa, naglala ang bana. No, hindi ka kabalo, no?
ang ako na pag-eskwela, o nga ako nga mo ni abi naton, amo nang aton problema. Kagamulang gid ang akon problema, kung ma-solve na ni, solve na nga ako niya kabuhi, mga kauturan, hindi amo na. And none of us, sa kadalom sang aton nga darkness, will never ask for Jesus. None of us. That's why nami isang promesa in Matthew. That's why Matthew begins with genealogy, tracing Jesus to the kings of Judah. This is the king you have been waiting for. And you shall call his name Jesus. For he shall save his people from their sins. That is darkness. What is darkness? That's the sin in my heart. That's the sin in your heart. Kung hindi ginhatag sa Ginoo si Jesus, hindi ta mangayo kay Jesus. Amo kita sinaka-dark. Did it stop God? No. And right after ginhambal niya na sa Matthew, ano ang hambal niya? Gin-quote niya si Isaiah. He shall call his name Jesus, for he shall save his people from their sin. Verse 23. All this took place to fulfill what the Lord has spoken by the prophet. The virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Amo na siyang matutuod nga God with us. Ano galing God with us? Si Jesus galing. Ang matutuod nga Emmanuel. Grabe ang parallel sa sininga istorya, no? Sa Isaiah. Gin-promise siya sa Isaiah, and he was fulfilled in the time of Christ. Perfect fulfillment. And also in the Christmas story, aton makitaan that only a few believe. The remnants. Sino ang nagulat? Grabe ni sila ng mga istorya sa Christmas, no? Sino ang nagulat? Jutay lang sila. Mary was there. Joseph was there. The people were not expecting. The shepherds were there. Well, not so nice an audience. The Magi were there. They were pagans. Pero sa Luke chapter 2, may harap pagid. Si Simon. Grabe ang hambal ni Simon, no? Pwede na akong mapatay because nakita ko na ang consolation of Israel. He's been waiting. Si Anna, the prophetess, it's the same word. Waiting for the redemption of Israel. Luke chapter 2. Ano ni siya? Buot silingon, amunis lang ang mga tao nga nagtuo sa promisa sang Ginoo nga ang Ginoo mangin kaupod naton. Mga kauturan, God promised to give Himself to His people. Sa aton nga darkness, we don't want God. Pero kabalo ang Ginoo nga kinanglanon ta siya. So He gave us Jesus. And this promise is to be received by faith. 3 things before kita magtakop. Ang buot silingon sang God with us, Emmanuel, hindi na buot silingon. Nga upod ko ang Ginoo, so bisan anong akon nga obrahon, kay God with us, madaog kami. I'm a volleyball player, God with us, madaog kami sa game. No. There's no volleyball here. God with us, uswag ako negosyo, kay God with us. Kay student ko, God with us, mataas akong mga grades. Hindi na siya mo? Why na di siya? What is God with us? It does not mean you take God, be with me, kaguna, nung ako niya ibrahon, updi ko. Di ba God with us? No. God with us means, this is who He is, you put your life under Him, kag ikaw ang masunod sa iya. Siya ang priority, hindi ikaw, kaginhimo mo siya nga sulugoon. God with us, dapat ya, madaog kami eh. Dapat ya sa Christmas party, ako gidya yung magabutan yung ngalan eh. God with us, kabalo ka na gitsang need ko nga kinanglanon ko microwave, hindi pa ako nagdaog. Ay na, no na siya. Hindi mo na ang verses. God with us means that I will be with you, you will be under me, but I am still your king. You
God will be your priority. Not your priority and God comes after you. That is not the meaning of God with us. God with us means we will be under God, and so He will be our King. Number 2, do you believe that what lies deep within you is the sin problem? It's not money. Damo naman na sa mga maguluwa nga memes, no? Nga daw abi nato na makasolve sa aton problema, kwarta lang yun. No, it is not. Basta may amo ko niya, lipay na ko niya. Really? Abi mo lang na. Basta ako yung mga nubya ko, lipay na ko yan. Abi mo lang na. Sorry no, sa may nagbiya. Mga nubya ko, lipay na ko. Abi mo lang na. Kung hindi ka gid siya malipay sa Ginoo, hindi ka na malipay sa iya. Bangod, hindi na siya Ginoo. So the real problem is the sin problem. Only kung makit-an nimo nga ang imong problema sala, mapalapit ka sa Emmanuel. Kung hindi mo na siya makita, hindi ka magpalapit sa iya. Number 3, last question. How do you know God is with you? Experientially. Paano mo siya ma-experience? Kabay pa ang nagadrive sa aton kalipay, sa sininga tinion nga daw puro lang pangalipay, is that nalipay kita bangod we are made right before God. Kabalo ko malipay ka mo, no? Ala ka namit sa pagkaon, ala ka namit sa cake man kami kagapon, lechon makaron, lechon pag kanamit tamit gidya yan, no? Nagataas ang imong nga BP, no? Kabay pa, no? Nang matutuod niya kalipay tungod you are made right with God. Because God with us means Jesus saves you from your sins. That is Christmas. What do you want for Christmas? Kabay pa nga, masabat mo na siya nga pamangkot. Kagkabay pa magtulog kita sa promesa sa Ginoo. Lord, salamat. You are with your people. That is what you promised. Emmanuel is Jesus. Mga mayo kita. Ginoo, nagapasalamat kami, Lord, sa imong pulong. If we reflect, Lord, ang amon tagipusoon is filled with darkness, kag hindi lang si Ahaz ang wicked. Kami, Lord, kung may problema, sagad kami mag-solve or saligid sa kaugalingon kay sagad gid. Hindi kami palapit sa imo, Lord. In-review mo kami, Lord, siningaga nga mapalapit kami, Lord, sa imo. Ikaw ang Diyos nga nagpromesa. Hindi mo kami pagpabayaan, Ginoo. Kag sa imo ang grasya, ginpakita nimo sa amon nga ikaw nakaibalo sa amon nga need, kag ikaw gid ang amon nga need. Kagkabay pa, Lord, tuuhan namon ang imo nga promesa. Kagkabay pa, Lord, nga ang dalom namon nga kalipay sa sini nga Disyembre, kung maglugdang na ang tanan, makasiling kami, ay salamat. I am right with God because of Jesus. Tandugon mo man, Lord, ang mga bisita sa sining nga mensahe na magpalapit sila kay Jesus. Makita nila, Ginoo. Only the light of Christ can shine in their darkness. Salamat, Lord, for Emmanuel, God with us, Jesus, who will save us from our sins. In His name we pray. Amen.